Dream on, yan ang sinabi ni Senator Amy Marcos kay Laila De Lima. Nung sinabi ni Laila De Lima na mag-resign na raw si VP Sara. Naman, hindi porke na-assign ka na spokesperson ngayon ng Liberal Party, eh sasagarin mo na agad. Kalma ka lambe. Anyway, basahin natin yung balita. Ito kasi sinabi. Ayan, dream on. Ayan, Senator Amy rejects call for Sara Duterte's cabinet resignation. Okay, balikan natin yung history. Ito kasi sinabi ni De Lima no isang araw. Actually kahapon. Sabi niya, De Lima pinagre-resign si VP bilang DepEd Chief. Yung sinabi ni Laila De Lima yan. Swangit. Ay, agoy. Tapos sabi, iginiit ni dating Senador Laila De Lima na dapat magbitiw na umano si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kung magpapatuloy ang hayagan niyang pagtutol sa mga desisyon ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan miyembro ang ahensya. Ano ba yung tinutulan ni VP Sara? Di ba peace talks? Hindi porke pamangkin ka ng Juliet De Lima, eh pagtatagol mo na lang agad-agad ang peace talks. Pamangkin kasi ni Juliet De Lima to si Laila eh. Akalain mo yun, buhay pa. Anyway, binibigyan siya ng pagkakataon ni Lord magbagong buhay. Ayan, anyway, tuloy natin to. Sabi, matatandaang ipinahayag ni Duterte nitong Lunes, December 4, ang pagtaliwas ng kanyang pananaw sa naging hakbang ni Marcos na bigyan ng amnestiya ang ilang grupo ng mga rebelde at ang peace talks ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines. Nasabi na natin yung ating opinion dyan. No? Naggawa na tayo ng video, nagpost pa tayo sa Facebook ng ating pananaw dito. Ulitin ko lang for the sake of everyone. Dalawang aspeto yan. Una, yung amnesty. Pangalawa, yung peace talks. Yung amnesty, disagree ako kay VP Sara. I would say with 100% certainty na disagree ako. Mali si VP Sara na sabihin na dapat wag na natin bigyan ng amnesty itong mga rebel returnees. Ibig sabihin, ito yung mga rebelding sumuko. Sumuko na nga sila eh. So, di ba, wag na natin silang pahirapan pa. Na-realize na nila yung kanilang pagkakamali at bilang insentibo sa kanilang realization at pagtahak sa bagong buhay, eh, suportahan na natin sila. Nabolan na nga sila ng CPP, NPA, didikdikin pa natin. So, para sa kanila yon yung amnesty. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, eh, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, no? So kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Sa usaping peace talks mga kakutsero, iba to. Ibang usapan tong peace talks. Agree ako 100% kay VP Sara pagdating dito sa peace talks. At wala akong pakialam kahit sabihin pa ng mga senador, sabihin ng mga kongresista, sabihin pa ng kung sino-sino mga Poncio Pilato dyan. Okay? Actually, kay Secretary, disagree din ako kay Secretary Galvez dito sa sinabi niyang to na pabor din siya sa peace talks. Although mas gusto ko yung amnesty talaga. Amnesty na lang para encourage nating sumuko yung mga rebelde, di ba? But anyway,
Pagdating sa peace talks, agree naman ako kay VP Sara dyan. Okay? Malaking pagkakamali ng Marcos administration kung siya ay uupo sa lamesa kaharap ang NDFP. Dahil alam natin kung gaano ka tawag dito, kasinungaling ng grupo ng NDFP na yan. Alam natin kung gaano kasama, kademonyo yung grupo na yan ng NDFP. Kung saan kasama ang Makabayan Black, yung grupo ni Franz Castro, ni Raul Manuel, ni Arlene Brosas. Yan sila. Magkakasama silang lahat dyan. Nagkumpul-kumpulan sila sa NDFP. At syempre, pinagtatanggol ito ngayon ni Laila De Lima. Bakit? Yung tita niya kasi, kasama sa negotiating panel ng NDFP. Kaya ang sinasabi niya, kung sisita ka at pupunahin mo ang mga gustong gawin ng Administrasyong Marcos, which by the way is a surprise to me na ang taong tulad ni Laila De Lima ay pinagtatanggol bigla si President Bongbong Marcos. This came as a surprise. Why? Kasi mga kotsero, the enemy of my enemy is my friend. Ganyan sa politika mga kotsero. Akala nila si President Bongbong Marcos kinakalaban si VP Sara Duterte. Dahil kaalaban nila si VP Sara, syempre kakampi kami ngayon kay President Bongbong Marcos. Kalaban mo pala si VP Sara. Ganun lang kasimple yun. Doon sila nagkamali. Kasi nga, maski si President Bongbong Marcos mismo ang nagsabi, maayos sila ni VP Sara. Wala silang gulo. Gumagawa lang kayo ng gulo. Bago kayo intriga para mabasag ang unity. At kahit pa, let's say mabasag pa yan, hindi na kayo tatanggapin pa sa mundo ng politika. Hindi na kayo makakatungtong ulit. Laila De Lima, NDFP, hindi na kayo makakatungtong ulit. Etong 3 to na natitira sa Kongreso, remnants na lang yan. Baka yan na ang huli. Anyway, tuloy natin. Ayan. Tapos, sa kanya namang exposed nito ring Lunes, binigyan din ni De Lima na miyembro pa rin ng gabinete si Duterte at wala umano sa kanyang core competence bilang DepEd chief ang peace talks. Core competence. Naiintindihan nyo ho ba? Alam ko abogado ka, Senator Laila De Lima, pero ano ba ibig sabihin ng core competence? Akin, to her preemptive position, REICC, the problem with VP Sara's statement against the peace talks. Ha? Ano ba? Ano ba ICC? ICC nung una. To her preemptive position, REICC, regarding ICC. Tapos tatalon ka sa peace talks. Ano ba talaga gusto mo pag-usapan dito, Laila De Lima? Ang gulo-gulo mo, te! She is still a member of the cabinet. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Secretary. But, hindi man kasama yan sa kanyang portfolio as DepEd Secretary, she is still functioning as the co-chairman of NTF-ELCAC. Ba, nakalimutan mo yun? Akala mo ba DepEd lang ang trabaho ni VP Sara? 3 ang kanyang trabaho. DepEd Secretary, Vice President, at Chairman ng NTF-ELCAC. Yung grupo na kumokontra sa communist insurgency kung saan kasama yung tita mo, Laila De Lima. Ay, agoy. So, she should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd. She cannot take it. Ano, Laila De Lima? She cannot eat cake and keep it too? Parang mali kaya yata ng ginamit dito, madam. She cannot bake her cake and eat it too. Ulitin natin ha. She cannot bake or make. Ibang tao sinasabi make. She cannot make her cake and eat it too. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging parte ng isang grupo tapos kokontrahin mo or ita-take advantage mo yung sitwasyon dahil parte ka ng grupo na yon. Yun po yung sabihin yan. She cannot make or bake her cake and eat
it too. Mali-mali yung gamit na ano niya. She can only go on criticizing BBM's policies if she is no longer a member of the cabinet and speaks only as vice president. Who died and gave you this kind of a rule? Attorney Laila De Lima. Who died and gave you this rule? So, ibig sabihin, kapag miyembro ka ng gabinete ng administrasyon, yes man ka? Anga-anga ka? Wala kang opinion? Wala kang utak? Kaya pala nagkagulo yung DOJ nung ikaw yung secretary. Ulitin ko lang mga kutsero. Baka kasi nakakalimutan ni Laila De Lima na si VP Sara, hindi lamang po siya DepEd Secretary. Siya rin ang concurrent chairman. Magkasama sila ni BBM as chair ng NTF-ELCAC. Kaya this is well within her purview, itong peace talks. Kasi magkasama sila sa NTF-ELCAC. But anyway, ano sinabi ni Senator Amy? So, Senator Amy Marcos has scoffed at calls for Vice President Sara Duterte to resign as Education Secretary after she openly opposed the resumption of peace talks with the National Democratic Front of the Philippines and the grant of amnesty to former rebels. Dream on daw, sabi ni Senator Amy. Managinip kang gising. Sabi, pwede ka naman maging manatiling kaalyado kahit hindi kayo nag-a-agree sa bawat issue. Mas maganda nga yun kasi talagang nadidiskusyon ang lahat and always view at being respected and honored. Kayo kasi mga aktivista kayo. Laila De Lima. Kayo kasi mga aktivista kayo. Na kapag kumontra ka, kailangan all the way kontra ka. Kapag kumontra ka, sabihin kaaway. Ganyan kasi mag-isip ang mga dilawamping CPP. Ganyan mag-isip ang mga dilawamping CPP. Unfortunately, yung ibang mga nouveau loyalista at ibang mga hyper DDS, ganyan din mag-isip. Unfortunately. Kapag critical ka sa isang tao, ibig sabihin kalaban ka. Ganun kakitid ang pag-iisip nyo. Ganun kakitid. Meron nga, hindi kasi porke kontra ka, or nagko-komento ka o nagki-criticize ka ng isang plano, ibig sabihin kaaway ka. Minsan pa nga, yun pa yung nakakatulong para hindi ka pumalya. Bakit? Naiiwasan mo yung mga pagkakamali. Nakikita mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kasi, bilang presidente, hindi ka naman Diyos. Hindi ka Panginoon. Hindi mo alam lahat. Hindi mo rin nakikita lahat. So kaya may mga tao sa paligid mo na magsasabi sa'yo, Oy, Mr. President, mukhang papalya tayo dyan. Oy, Mr. President, hinay-hinay tayo ng konti. Kasi delikado yan. Is that inherently wrong? It's not. Pero kasi ganyan ang mindset nyo. Kayo mga kakamping, kayo mga dilawamping CPP, kayo, kapag nag-oppose kayo, kaaway ang tingin. Kaya kayo pumalya ng eleksyon. Kaya kayo pumalya ng eleksyon. Kasi inaway nyo yung buong Pilipinas. Inaway nyo talaga para ilaban yung sarili nyo. Inaway nyo buong Pilipinas eh. Wala kayong konsepto ng politics is addition. So, wala kayong konsepto nun eh. Ito pa sinabi ni Senator Amy, tungkol naman to sa peace talks. Actually, panoorin muna natin to. Na medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan. Pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may peace talk ay mananatili pa rin nila ang mithiin nila, ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan. Bakit ganun? Nag-peace talk ka pa? Correct. Do you agree with VP Sara's Yan, konti naman, yan. Sorry? Yan. Do you agree with Konti na, baba yung cellphone. Consider na Yan. ituloy? Baba. Baba naman. Yes. Why not?
That's the short answer. I'll give you a statement when I'm ready. That's a short answer daw. Ang tanong is, do you agree with VP Sara disagreeing with the peace talk? Sabi niya, yes. And that's the short answer. And I think, mga Kuchero, kasi pagka pa kasi nag-peace talks kung magtuloy lang ang gera. Diba? Alam nyo, mga Kuchero, hindi, uulit-ulitin ko to, mga Kuchero, hanggat mayroong gustong makinig. Itong mga itong mga NDFP na to, wala ko silang interes na makipag-ayos sa gobyerno. Ang interest nila ay survival nila bilang partido. Kaya sila nagpi-peace talks. Alam nila na paubos na sila. In fact, mga Kuchero, ni-recognize nga yan sa article na to, yung John Malvar. Ito nakakatawa tong website ito. World Socialist website. May ganun pala, no? Kung babasahin nyo to, ito yung title niya. Title niya is Communist Party of the Philippines announces the opening of peace talks with Marcos government. This is very, feeling ko nagsulat nito taga CPP, NPA, NDF. Kasi very, defensive. Defensive ng sobra sa kanilang posisyon bilang komunista. Pero mayroong very interesting part dito, mga Kuchero, na gusto kong i-highlight. Itong prospects. Yan. Itong prospects. Saan yun? Kasi mga Kuchero, sobrang hina na ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, maski yung mga komunista, nare-recognize nila yan. Ito sabi nila, saan yun? Prospects ng peace talks. The NDFP had always insisted in prior peace talks that the agreements reached with earlier administrations remained binding, including the Hague Joint Declaration, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, and Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, or CARHIL. That is no longer the case. Sinasabi to ng NDFP na hindi, yung mga nauna nating napag-agrihan, itutuloy lang natin. Hindi na raw yun yung ganap. Aged, weakened, and desperate, the leaders of the NDFP negotiating team repeatedly told the press that there are no preconditions to resume negotiations and insisted that they were making no demands. They listed 4 points, including the release of political prisoners, but they repeated to the press that these were not demands, they were issues to be discussed. Ito ho yun, yung 4 na sinasabi. Pakita ko sa inyo yan. Pakawalan lahat ng NDFP consultants, number 1. Pangalawa, tanggalin ang designation na terrorist sa NDFP, sa kanilang lahat ng miyembro ng NDFP at sa CPP-NPA. So, hindi na siya tatawagin terorista. Ito yung pangalawang demand nila. Pangatlo, tanggalin ang NTF-ELCAC at i-repeal ang Anti-Terror Act. At itigil na rin ang mag-withdraw na ang sundalo sa kanayunan at ang localized peace operations. At pakawala ng mahigit 800 na political prisoners. Ito yung demands ng CPP bago pa mag-umpisa. Ibig sabihin, mga Kuchero, hindi pa nga nag-uumpisa, gusto nila ito muna yung mangyari. Ay, hindi mangyayari yan. Napakalabo ng pinagsasabi nyo. So, ano sabi nila? Juliet De Lima, ito yung tita ni Laila De Lima, declared that through the peace talks, we envision, etc., napakahaba. The problem that long plagued the Filipino people is capitalism. Kapitalismo daw ang nagpapahirap sa Pilipinas. Hindi. Kailangan ka natin ng negosyo eh. No deal with the Marcos government or any capitalist government will solve this problem, sabi. Ngayon, sinuko na raw nila yung kanilang mga sarili. Yan. Hostility to the family name Marcos and the brutal legacy that it represents has to an extent been the defining feature, almost the raison d'etre of the CPP for the past 50 years. Now they're lining up, preparing to provide critical support to the son of the dictator in furtherance, ultimately, of the geopolitical interests of Washington. One of the very last political acts of Joma was to welcome the architect of the counterinsurgency warfare
as the negotiator of a peace deal with the administration of Ferdinand Marcos, the political decay of Stalinism has reached a stage of unimaginable rot. So mga kutsero, kung pagbabasihan natin tong article na to ng mga komunista mismo, sila mismo to, feeling ko sila mismo sumulat nito, yung mga CPP, NPA, NDF. Makikita natin na wala na. Wala nang pinaglalaban ng CPP, NPA, NDF. Paubos na talaga sila. Talo na sila. Talo na sila. At mga kutsero, ano ang dapat ginagawa sa mga tao, sa mga rebelde na talo na? Pinapasuko. Kung talo na kayo, sumuko na kayo. Unconditional surrender. Unconditional surrender. Not peace talks. Hindi peace talks, mga kutsero. Hindi yung, matatalo na yung kalaban natin. Makipag-usap tayo ulit. Baka gusto na nila ng peace talks. Alam nyo, mga kutsero, ito yung sa akin. Kasi si Senator Bato de la Rosa nagsalita na siya, okay lang daw yung peace talks basta hindi itigil yung current operations ng NTF-ELCAC. Okay lang. Tapos si Galvez, ganun din, etc. etc. It makes you think na, is it really possible? Pwede ba yun? Well, of course, everything's possible. Pwede naman yun eh. Pero sana mga kutsero, ito yung hope ko, no? Na sana, dito, sa peace talks na to, ang pag-usapan ay kung paano sila susuko, hindi kung paano ipagpapatuloy ang Communist Party. Yun sana ang pag-usapan. So, ipagpatuloy yung bakbakan ng CPP, NPA, ubusin sila, yung tao nila, hanggang sa wala na silang choice kundi sumuko during the peace talks. Yun sana ang mangyari. At mukhang magpapatuloy ang Dream On, Laila de Lima. Dream on sa mga gusto magpa-resign kay VP Sara. Because, even if VP Sara resigns, do you think President Bongbong Marcos will accept it? I don't think so. Kung kayo, naniniwala kayong gano'n, di kayo yun. Pero ako, wala. I don't think so. Kasi mga kutsero, kung yung mga DDS iniisip nila na kapag nawala si VP Sara sa poder ni President Bongbong Marcos, masisira si President Bongbong Marcos, ganun din ang mangyayari kay VP Sara pag nawala si President Bongbong Marcos. Huwag niyo pong kalimutan. Hinalal sila together. Dalawang magkaibang factions. The Loyalists and the DDS ang nagsama para maihalal sila pareho. Kapag iniwan ni VP Sara si President Bongbong Marcos sa ere, ang suporta ng loyalista kasama dun. Pag iniwan ni President Bongbong Marcos si VP Sara sa ere, ang suporta ng DDS kasama dun. And it will not help any of them. Hindi makakatulong sa kanilang pareho yun. So, I don't think it will happen. I don't think si VP Sara will resign, number one. And even if she does, I don't think Bongbong will accept it. I don't think President Bongbong will accept it. And yung mga tao sa paligid nila, at the end of the day, I think they're irrelevant. And up to this day naman, they're still irrelevant. Nagpapabida-bida na lang sila sa tabi-tabi dyan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna ang video na ito. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Meron po tayong Facebook page, pakifollow na po yun mga kutsero. Coach Jarrett ang pangalan. And pakisubscribe na rin po yung ating Coach Jarrett YouTube channel para laging updated sa aking mga videos. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye!